Ako si Lia. Marami na akong nasaksihan at nabatid sa loob ng 10 taong paninirahan namin sa malaking bahay sa gilid ng bayan. Mga ngiting kumakapit sa nawawalang mesa, mga pag-aaway na nagliliparan kasunod ng mga pinggan, at ang tahimik na pag-urong ng isang ina kapag hindi na niya kayang itanggol ang kaniyang anak. Inyong makakasama ko sa kwentong ito, ang tunog ng tindahan, ang amoy ng mantika sa kusina, at ang mabigat na pag-asa na nasunog sa isang gabi na hindi na namin malilimutan. Pakinggan ninyo ang buong kwento hanggang sa dulo. Manatili at samahan kami para sa aral na hatid nito. Mag-subscribe at i-like para sa mga susunod na kwento. Nagsimula ang lahat ng dahan-dahan, halatang maliit at karaniwan. Si Romeo, ang asawa ko, ay laging huli sa bahay. May mga sulat na nawawala, may mga damit na hindi ko natatunton. Si Darren, ang panganay kong anak na lalaki, ay nagsimulang magkulit at magtago sa likod ng mga shelving sa tindahan kapag nag-uusap kami ni Romeo. Si Anika, ang bunso, ay palaging may lumalapad na tingin, mga matang parang nag-iimbak ng tanong na hindi niya kayang itanong. Hindi ako nagpapaniwala agad sa sarili ko. Gustong-gusto kong paniwalaan na may pag-aalala lang si Romeo sa trabaho, na may kasama lang siyang kaibigan sa labas, na hindi naman niya lubos na pinabayaan ang aming pamilya. Ngunit ang katotohanan ay may ibang babae. Clarice ang pangalan niya. Maaong pangalan para sa isang taong may tindig na kayang magpataas ng kilay ng sinumang dumadaan. May bago siyang wig, bagong mga hikaw na kumikislap, at isang ngiting may hangin ng pagmamataas. Dumating siya sa amin na parang tanging siya lang ang kakailanganing punan ng aming bahay. Sa umpisa, nagtimpi ako. Inisip kong kakayanin namin na hindi lahat ng bagyo ay sisirain ang bahay kung susukuan natin ng konti. Ngunit ang pagpasok ni Clarice ay hindi simpleng pagdagdag. Ito ay pananakop. Isang gabi na puno ang sala ng mga kaibigan niya. Mahahabang usapan, kantang halahak at mga tingin na hindi itinago. Nakita ko si Romeo na nakangiti sa kanya nang hindi na niya nakikitang nagsusuklay ako ng tirik na buhok sa kusina. At nang lumapit ako, tumayo si Clarice at ang kanyang tinig ay naging malamig tulad ng malamig na tubig sa palanggana. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, at sa isang iglap ay ang sala ay naging entablado ng kahiyaan sa akin. Huwag kang mag-asar, sabi ko, ngunit himutok lang ang natural na bunga. Hindi na nawawala ang pag-aalinlangan sa mga kapitbahay. Mabilis ang balita, ang asawa ko ay may bagong kasama. Ang tindahan na pinagkain namin ng pawis at saklay ay naging dahilan ng pagtatalo. Ang mga lamesa na pinagyaman namin, ang maliit na kita, lahat ng iyon ay naging hadlang sa kanyang pagkagusto sa marangyang kaginhawaan na dala ni Clarice. Makalipas ang ilang buwan, pinilit ni Clarice na palipan ang lahat ng lumang kortina, ilagay ang mamahaling ilaw sa sala at iayos ang garden na dati naming pinanggagalingan ng gulay. Para sa kanya, ang bahay ay isang entablado. Para sa akin, ito'y tahanan. May araw na nilapastanggan niya si Anika sa harap ng mga kasambahay nang dahil sa isang mantsa ng ice cream sa damit ng bata. Nakakahiya, inihiyaw niya. Parang hindi niya napapahalagahan ng sarili. Pangit pag-uwian mo, Lia. Tumingin ang lahat. Ang loob ko ay kumabog pero pinilit kong ngumiti. Alam ko na ang pag-aaway sa harap ng mga tao ay panlalamig ng dugo. Mas pinili kong magtiis. Hindi naging madali ang mawala ng sariling espasyo. Nilisan niya ang kusina ng mga simpleng bagay namin at ipinalit ang mga bagay na nakasisilaw. Sa tuwing ako'y maglalaba, may mga daliring tumuturo at mga bulong na nagmumula sa labas ng bintana. Hindi ko na namamalayang nagiging maliit ang sarili ko sa sariling bahay. Maliit na tila lalagyan ng mga lumang resibo at mga barya. Dumating ang araw na itinaboy niya ako mula sa master bedroom. Dito na sa amin, sabi ni Romeo sa akin nang nakatitig siya sa gilid ng kama. Ang dalawang kamay niya paa sa suot ng makintab na polo. Baka mas maayos para sa iyo kung manirahan ka sa maliit na kwarto kasama ang mga bata. Napasandal ako sa pintuan.
At sa likod niya, pinaikot ni Clarice ang kanyang buhok at ngumiti na parang may hawak na insignya ng tagumpay. Ang mundo ko ay nagsimulang umikot ng ibang bilis. Nagtinda ako muli sa maliit na tindahan sa harap ng compound. Mga delata, sigarilyo, ketchup na parang lumang kasangkapan na kailangang alagaan. Doon ako nagpunyagi. Gising bago mag-umaga para magluto ng agahan, magbenta ng kanin at itlog sa mga manggagawa sa kalapit. Ang araw ay parang kinikulot na papel na paulit-ulit kong pinapalabas at pinipisil, hanggang sa maputol. Nakagawian ko ang pag-ubos ng enerhiya para sa dalawang batang nangangailangan ng parehas na yakap. Mga sandaling tahimik. Habang abala ako sa tindahan, may mga kakaibang bagay na nagsimulang maganap kay Anika. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi, umiiyak ng walang dahilan. Minsan, nakikita niyang lumalakad sa sulok ng kwarto ang isang babae na nakasuot ng puti. Sabi niya maliit at may buntot ng pagod. At kapag tinanong ko, natataranta at sinasabi na umalis na raw ang babae kapag siya'y kumakanta. Hindi ko inisip na sobra ito noong una. Mga bata, madalas silang may malikot na imahinasyon. Nguit may mga bagay na hindi pinalalabas sa salita. Ang pag-ihi sa kama kahit dati ay tuyo na ang Anika. Ang pag-urong ng panigarilyo ng pagitan ng mga ngipin ni Darren tuwing may bisita ni Clarice. Ang kakaibang pagduduwal ng maliit na bata tuwing may mahalimuyak na palo sa hangin. Humingi ako ng payo sa apitbahay na si Mang Boboy. Hindi siya basta manggagamot lamang, siya ay isang albularyo na kilala sa aming lugar. Hindi perpekto, may pagka-empirikong paniniwala at may kamay na nagmumukhang sinasanay sa pagtimpla ng mga gamot. Dapat din nating dalhin sa doktor, sabi niya ng seryoso. Ang mga bata ay kailangan ng check-up. At lahat ng bagay ay may kinalaman sa, alam mo na, nang magkaroon ng pagkakataon, sinama namin si Anika sa klinika sa bayan. Pinakinggan ng doktor ang mga sintomas, pinasuri, nagbigay ng mga gamot para sa impeksyon at payo para sa therapy dahil sa mga trauma. Nakapasok kami sa mga serbisyong natanggap. Pero habang ginagawa naming iyon, may mga kapitbahay na nagmamatsyag at ang usapan sa barangay ay umikot sa isang mas madilim na hulma. Sinasabi ng ilan na may kulam sa bahay. Hindi ko inisip iyon ng seryoso sa simula. Sa isip ko, ang pagsasalita ng kulam ay madaling panakip sa kawalan ng ebidensya. Ngunit ang mga pangyayari ay unti-unting bumubuo ng pattern. Ang wig na inilalabas ni Clarice isang gabi ay naputol sa gilid. Ang alagang pusa na araw-araw na nagpapalipat-lipat ng lambat ay biglang nawala. Si Clarice ay nag-uulat ng mga sakit na hindi matukoy ng doktor. Nahihilo, may lagnat, na parang laging sinisibak ng lamig. Maliwanag na may nangyayari, bulong ng isang matandang kapitbahay. May nagagalit. At dahan-dahan, nagsimulang bumalik ang kwento ng pangit at ng babaeng tinatawag na aswang. Isang kahapon, habang naglilinis ako ng tindahan, lumapit si Clarice. Mukha niyang pinalimutan ang ngiti. May hindi magandang kumikislap sa kanyang mga mata. "Ikaw ba ang nagpapasariwa sa bahay namin?" tanong niya. "Ikaw at ang mga kapitbahay mong puno ng kwento?" Tumango siya ng bahagya, tila naghahanap ng kumpiyansa sa pananakit. "Hindi niyo na kami pinili," dagdag niya at may kasamang tawa na maingay na pumutok sa hangin. "Mas mahirap pa kayong magkakaanyo ng mga tao na hindi marunong mag-ayos." Hindi ko siya sinugod. Hindi ako gaya noon na susugod sa asawa ko. Natuto akong pumili ng laban. Ngulit may oras na ang mga salita ni Clarice ay pumatong sa aking dibdib tulad ng mga bato. Hindi lamang siya nanunukso, pinupuno niya ng kahiya ang mga mata ng mga anak ko. Nagsisimula silang umiyak kapag tinatawag siya sa gabi at umiiwas sa mga kasamahan sa paaralan na tila natatakot sa posibleng kahiya. Sa kabilang dako, si Nanay Dina, ina ni Romeo, ay tahimik na nanonood. Hindi siya hotspot ng drama, ngulit sa kagandahang pagkatao niya ay may paggaangkin ng delikadong galit. Nangyari noon na sa harap ng kanilang hapag, nabanggit ni Clarice na hindi raw maganda ang mukha ng mga kamag-anak namin. At ang mga mata ni Nanay Dina ay tumakip. Ang mga balikat niya ay lumuhod at may marangyang planong naglaho sa kanyang mga labi. Hindi ko inakala noon na siya ang magiging sentro ng ating sigalot.
Ang mga taga-baryo ay mabilis magkumpara ng mga pangyayari may kinalaman sa aswang. Ang aswang sa kwento ng matatanda ay isang nilalang na nagbabago ng anyo, kumakain ng laman at sumasambot sa katauhan. Sa ating oras, ito'y nating sagisag ng mga babae na sinisiraan ng iba. May mga bulong na sinasabi na si Clarice ay nakita ng ilang bata habang gumagala sa gabi. Isang babae na nakasuot ng puting damit, ang buhok ay parang kumakapit sa hangin. Si Anika, dahil sa kanyang pagkasensitibo, ay nagsimulang magpahiwatig at ang usapan ay lumakas. Nagpasya kami ni Mang Boboy na magbigay ng proteksyon sa anak. Hindi natin kailangan ng ritual na magtuturo kung paano manakit. Inilarawan lang niya ang paglalagay ng langis na sinapong, pagdarasal na hindi kailangang maintindihan ng agam at ang pag-inom ng simpleng halamang gamot na hindi mapanganib. Sinamantala ko iyon, ngulit sabay din kaming nagpatuloy sa mga pagsusuri sa doktor. Gusto kong maipakita sa sarili ko at sa ibang tao na ginagawa ko ang lahat. Hindi namin hinayaan na ang pag-asa ay maging isang palusot para sa kapabayaan. Ang tensyon ay kumalat, hindi tulad ng apoy na mabilis lumagablab, kundi tulad ng usok na sumisingaw sa bawat silid ng aming buhay. Minsan, may mga plastik na nagliliparan mula sa bakod at nagiiwan ng maliliit na anino sa dingding na nagpapasabog ng takot sa gabi. Isang gabi, nagising ako sa tunog na parang paghampas ng tela sa likod bahay. Lumabas ako at nakita si Nanay Dina na may puting tela sa kamay, tumitigil sa tabing ng kubo at naglalakad na parang may binibitbit na kasalanan. "Nanay," tawag ko, ngunit hindi siya tumalikod. May mga mata siyang parang may mga ilaw. Ang kanyang bibig ay nangungusap ngunit hindi maintindihan. Kinabukasan, may nangyaring mas masaol. Clarice ay natagpuang hindi maganda ang kalagayan sa banyong nasa itaas. Hindi ko ilalarawan ang mga detalye, hindi ko hahayaang maging palabas ang mga sugat at ang dugo, pero ang nangyari ay nag-iwan ng isang katahimikan na nagpabigat sa aming lahat. May tinawag na pulis, may mga tanong, may mga apak na itinakbo sa ospital. Si Romeo, na palaging nakauniforme ng katatagan, ay napadapa sa pagkabigla at unti-unting naglaho ang pag-ayos ng kanyang mukha. May nawawala sa kanya, hindi lamang pag-ibig o tiwala, kundi ang direksyon. Sa pag-uusisa ng mga otoridad, lumitaw ang mga pahiwatig. May mga marka sa dingding, isang nawalang wig na natagpuan sa bakuran at isang maliit na piraso ng puting tela na may amoy ng insenso. Ang mga kapitbahay ay nag-usisa at ang mga bulong, mga kwento tungkol sa Nanay Dina at kanyang mga pagkilos ay nagsimulang umapaw. Pinatawag ng pulis si Nanay Dina at in-interview, ngunit siya ay tahimik at pagkatapos ay nawala sa mga mata ng kanilang mga kaanak. May naiwan siyang liham o kaya'y mga bakas ng paa sa putik, ngunit hindi sapat upang direktang maakusahan siya ng kriminal na gawain. Hindi ko maubos ang paglalarawan ng pagkalito na dumating. Si Romeo ay hindi na kaya ang bigat. Sa isang linggo, nakitang siya'y naglalakad sa kalsada na waring nawawala ang oras, nagmumura sa hangin at gumagawa ng mga bagay na dati ay hindi niya gagawin. Umabot hanggang sa ospital ang estado niya, hindi bilang kriminal, ngulit bilang isang taong kailangan ng pag-aalaga para sa kanyang isip. Hindi ako nasisiyahan sa paghahanap ng kasalanan. Nag-aalala ako lang kung ano ang mawawala sa mga anak ko kung tuluyang maubos ang tatay nila. At sa gitna ng kaguluhan, may isang katauhan na kailangang alagaan, si Anika. Ang mga araw ay naging mahaba. Ako ay umaakyat sa hagdan ng bahay at pinapasok ang kwarto ni Anika na may malamlam na lampara. Pinupunasan ko ang kanyang noo, pinapawi ang kanyang maliit na mga kamay at pinapakinggan ang mga kwento niya na puno ng takot at halahak. "Nakakita ako ng babaeng nakasuot ng puti," sabi niya minsan, ngulit sa dulo ng kanyang pagkwento ay sumabay ang halahak bilang sariling pagtatanggol. "Sabi ni Mang Boboy hindi daw aswang, Mami. Sabi niya na baka babae lang yun na naligaw." Sa bandang huli, ang minimiti kong katarungan ay hindi nakatuon sa paghihigante. Hindi ako naghangad na manakit. Ang lahat ng iyon ay mauuwi lamang sa bagong sugat na magpapahirap sa aming paghilom. Ngulit kailangan naming harapin ang katotohanan. May naganap na krimen, may namatay, at ang mga paratang ng kulam ay nagbigay daan sa mas malupit na paghuhusga.
May mga nagsabing si Nanay Dina ang responsable. May iba na humihingi ng pag-aresto sa sinumang may pinagsamantalahan na kaguluhan. Kahit nung nag-iikot ang pulis at ang mga opisyal sa aminin, may isang bagay na tumunog sa loob ko. Hindi kagustuhan ng paghihigante, kundi ang pangangailangan na protektahan ang mga bata. Nakipagtulungan ako sa mga social worker, nagbigay ng mga pahayag at pinilit kong ilayo si Darren at Anika sa labis na exposure sa trahedya. Darren, na noon ay tumataas ang galit sa dibdib, ay napilitang humarap sa kanyang mga silid-aralan at mga guro. May mga gabi na nakakita ako sa kanya na naglilinis ng tindahan nang may pawis na parang naglilinis ng mabibigat na alaala. May panahong kinailangan naming umalis sa bahay para magbigay daan sa investigasyon. Lumipat kami sa isang maliit na kwarto sa likod bahay, nagdala ng mga kutson at kumot, nagdala ng pag-asa na parang mga basong walang laman na mauunang punuin. Dito nagsimulang maghilom ang mga sugat ng bata, dahan-dahan. Nagkaroon si Anika ng therapy at unti-unti siyang nagbukas muli sa mundo. Ang kanyang pagtawa ay hindi agad bumalik, ngulit may mga maliit na bagay, ang pagkagat sa dulo ng candy, ang pagtakbo sa likod bahay na parang may kalayaan na nagsimulang bumalik. Si Mang Boboy ang nanatiling isang ilaw ng katuturan. Hindi niya sinasabing lahat ng bagay ay gawa ng espiritu at hindi rin niya inaalis ang halaga ng medisina. Pareho silang kailangan, madalas niyang sabihin. Hindi mo pwedeng iwanan ang utak at katawan sa iisang pag-asa lamang. Kaya kami dumaan sa parehong landas, gamot mula sa doktor, pag-aalaga mula sa therapist at pagdarasal kasama ang simpleng ritual na hindi naglalaman ng pamamaraan kung paano manakit, kundi panlaban sa takot at pag-iisa. Sa paglipas ng mga buwan, dumarami ang mga tanong ng pulis. Ang eksena ng pagkamatay ni Clarice ay siniyasat, mga kapitbahay ay tinanong, mga bakasyon ng telepono ay pinatunayan at may mga larawan na inilipat sa opisyal. Mulit hindi lahat ng bakas ay nagkakabit ng malinaw na paliwanag. Ang Nanay Dina ay hindi tumigil sa pagmumuni, nawala siya ng parang bula, may lamang simbolo na walang tiyak na paglalahad. May mga nakwento na nakita siya sa gubat, may nakakita rin ng kanyang marka sa isang maliit na altar. Minsan, may mga tao na sumisigaw na hindi dapat hayaang maparusahan ang kahinaan sa anyo ng isang matandang babae. May iba naman na humihingi ng hustisya. Sa ganitong kalakaran, ang bayan ay nagiging hukuman ng opinyon kaysa ng ebidensya. Si Romeo, sa kanyang kalagayang nanghihina, ay hindi na muling bumalik sa dating pagkatao. Hindi ko siya sinisisi, hindi ako dalubhasa sa paghatol ng puso. Ngunit makita siyang naglalakad sa kalye at sumasambit ng mga pangalan na hindi niya maipaliwanag ay nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan. Nagpasya ang doktor na kailangan siyang ma-evaluate ng mas seryoso. May mga pagkakataon na pinayuhan ang pamilya na ilagay siya sa isang institusyon kung saan may mga profesional na makakatulong sa kanyang paggalaw ng isip. Ito ay isang desisyon na hindi madali. Ang tahanan na minahal namin ay naging mapagpahamak, ngunit ang pag-alis ng isang ama sa anak ay isang sugat na matagal bago humilom. Sa kabilang panig, si Nanay Dina, kahit may mga galit at paghihigante, ay hindi isang simpleng halimaw. May mga alaala siya ng isang babae na minahal at nasaktan. Nakita ko ang kanyang mga kamay, ang mga palapalad na dating nagpapakain sa kanyang mga anak, at ang mga mata niyang may luhang natuyo. May pahiwatig ng paghingi ng tawad sa isang liham na hindi man nabigyang pansin sa umpisa. Ngulit ang pag-ibig ay hindi laging sapat para ituwid ang mga maling nagawa. Ang paghihigante, kapag binigyang lugar, ay nagdudulot ng mas malalim na sugat, tulad ng apoy na hindi mo malimitahan sa likod bahay. Hindi ko maiiwasan ang pagtanong sa sarili. Kung noon pa lang ay ako'y mas matapang, mas maaga sana kong nilabanan ang pagkawatak-watak na ito. Ngunit ako'y isang tao na may takot, may pag-asa at may hangad na mapanatili ang biro ng tahanan para sa mga anak. Sa mga araw na iyon, natutunan kong ang sahod ng isang ina ay hindi nasusukat sa pagpigil ng mga bisig na tumama. Ito ay nasusukat sa pag-alaga sa pag-asa ng mga anak. At iyon ang pinili kong pangalagaan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balita.
May nahanap na ebidensya na mag-uugnay sa mga marka sa bahay sa isang maliit na altar na tinuklas sa gilid ng ilog. May amoy ng insenso at ilang dahon. Hindi ito sapat para sa konklusyon na lahat ng dahilan ay dala ng ritual lamang. May mga testimonya ring nagsabing nakita si Clarice na galit at nag-aaway sa mga kapitbahay bago ang insidente. Sa korte, ang usapin ay naging magulo, mga paratang, mga salaysay at mga pasaring. Ang mga pulis ay wala sa posisyon na magsabing may kulaw o wala. Ang batas ay hindi sumusukat sa paniniwala. Ngulit ang buhay ng mga bata ay nasira ng hindi nila ginusto. Sa wakas, ang kaso ni Clarice ay nagtapos sa isang mamamayang pag-uusisa. Ang pulis ay nagbigay ng report na may posibleng pinsala at negligence, ngulit walang sapat na ebidensya upang maglabas ng matibay na hatol. Si Romeo, dahil sa kondisyon ng kanyang isipan, ay inilagay pansamantala sa isang pasilidad kung saan siya binabantayan at binibigyan ng lunas. Si Nanay Dina ay hindi natagpuan. May mga bakas na nagturo sa kanya na siya'y naglakad palabas ng bayan. Ang bayan ay nag-usap at nagpanukala ng paghahanap, nulit ang babae ay parang usok na hindi mahuli. Para sa marami, ito ay katapusan ng isang trahedya. Para sa amin, ito ay panibagong simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Sa paglipas ng mga buwan, nagbagong buhay kami. Inabot namin ang moro-moro ng pag-areglo. Si Darren ay tumutulong sa tindahan, sinubukan niyang protektahan ang kanyang kapatid na si Anika, at ako ay naghanap ng maliit na trabaho pangtusto sa pag-aaral nila. Ang pag-ibig ko sa mga bata ay naging lakas ko. May mga araw na ako'y napapagod at nagsusuka sa takot, ngulit palagi kong pinipilit na ipakita na ang bahay ay hindi matutumbas ng karangalan ng isang taong inuusig ang iba. Dapat kong sabihin na hindi naging madali ang pag-recover. May mga therapy session si Anika na hindi palaging maayos. Siya ay nahihirapan magsalita tungkol sa gabi na iyon. Ngunit may progreso. Natutong matulog ng buong gabi nang hindi umiiyak, natutong ngumiti nang hindi gumagaya sa isang takot na hindi makitang pangalan. Ikaw naman, Darren, ay lumaki ng mas mahinahon, tinanggap ang malaking responsibilidad sa murang edad, at unti-unting natutong magpatawad sa sarili at sa mundo. Hindi ko sinasabi na kami ay nalutas ng lahat. Ang sugat ay nananatili, maliit o malaki. Mga alaala ang nananatili at minsang nagbubukas. Ngulit may aral na nais kong iparating sa inyo. Ang relasyon ay maaaring mapalitan, ngulit ang anak ay hindi. Ang mga anak ay hindi dapat maging sandalan ng pagmamataas ng magulang, ni isang laruan ng galit o sinumpaang kaluluwa. Ang mga bata ay dapat unahin sa lahat. Kung bakit kailangang magtapos sa trahedya ang lahat ng ito ay tanong para sa atin na huwag maulit ang ganong pagkakulang. Nang pinagsama ko ang lahat ng tala at mga larawan na naiwan sa amin, naging malinaw ang isang bagay. Ang buhay ay punong-puno ng imperfeksyon. May mga taong nagkamali, may mga taong nasaktan, at may mga taong naghangad ng pagmamahal sa maling paraan. Nanay Dina, kahit na siya ang nasa gitna ng mga paratang, ay hindi nag-iba sa pagiging tao. Nasa kanya ang galit, pagkapuot at kalaunan ang kahihitnatnan. Si Clarice, sa kabila ng kanyang mayabang na anyo, ay may pagkulang sa pagiging ina. Si Romeo ay nasira at kami ay nabigo sa pag-aayos ng relasyon. At ako, bilang isang ina, ay may mga pagkakulang na dapat kong harapin. Ang pamahalaan ng aming buhay ay hindi nagbalik sa dati. Kami ay nagpatuloy, dahan-dahan at sinubukan naming muling buuin ang isang tahanan kung saan ang mga bata ay hindi pinipilit maging bahagi ng opinyon ng bayan. Marami akong natutunan na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, na ang pagtitiwala sa profesional ay hindi pagtatakwil sa kultura, na ang pag-alaga sa isipan ng pamilya ay kasing timbang sa pag-aalaga sa katawan. At kung may natitirang tanong sa inyo mga kaibigan tungkol sa kung ano ang nakapagpabago sa atin, hindi ito simpleng paghuhugas ng kasalanan. Ito'y proseso ng pag-ako, paghingi ng tawad at pag-ayos. May mga pagkakataon na ang hustisya ng tao ay hindi perpekto, ngulit ang ating responsibilidad bilang magulang at kapitbahay ay manatiling malinaw, protektahan ang bata at itigil ang lumalalang galit.
Bago ko tapusin ang pasaring na ito, nais kong muling ipaalala. Ang salita ay makapangyarihan. Kapag ininsulto natin ang isang tao dahil sa anyo, sa kahirapan o sa kanyang pagkakaiba, tayo'y lumilikha ng sugat na maaaring kumalat din. Ang mayabang na pangangatwiran ay madaling tumubo sa simula, ngunit ang bunga nito ay mapait at mapanganib. Kaya't sa halip na magturo ng paghihigante, hinihiling ko na magturo tayo ng pag-unawa, pagkalinga at paninindigan na ilagay ang kapakanan ng anak sa unahan. Isang gabi, habang tumitingin ako sa mga labi ni Anika na nakangiti sa pagpakatulog, napuno ako ng kakaibang pag-asa. Hindi ito agaran o maluwalhati, hindi happy ending na parang pelikula, kundi tahimik at matatag na katiyakan na may liwanag pa rin kahit sa dilim. Pinili kong tumayo at batiin ang mga susunod na bukas ng buong puso. Kinabukasan ay hindi naging dramatiko sa panlabas. Tahimik lamang ang aming bahay habang ang mga sinag ng araw ay pumapasok sa bintana at naglalaro sa kumot ni Anika. Ngulit sa loob ko, may bagong ritual. Bawat umaga ay pag-iingat at pagpasalamak. Halika Anika, bulong ko habang pinapalaylay ang buhok niya. Napakaliit pa ng salita niya, ngulit may tono itong pag-aari. Hindi ginuhit ng takot. Nilalapitan niya ang mesa at dahan-dahan niyang iniaabot ang maliit na palad para kunin ang tinapay. Nakikita ko ang buong araw sa 2 kilos na iyon. Kaligtasan, pagkain, katahimikan. Darren ay nagising na maaga. Hinawakan niya ang pinto ng kwarto ni Anika bago siya lumabas, parang alon na nagbibigay hulma sa dalampasigan. Matahimik, ngunit matatag. Ako ang tatanggap ng late shift mamaya, sabi niya ng may ngiti. Hindi na ito ang pagmamataas ng binata na iniisip niya noon. Ito ay alay, pag-aalag na sinadya. Ako naman ay naglakad papunta sa tindahan, dala ang limpyo at mabigat na bag ng pag-asang maliit na kita. Sa paglalakad, nakikita ko ang mukha ng kapitbahay na dati ay pabor sa tsismis, ngayon may malamlam na pagtitig. At sa halip na insulto, may pag-urong palad na tila nag-aalangan. Sa loob ng ilang buwan ay nagsimula kami sa mga praktikal na pagbabago. Inayos namin ang kwarto ni Anika upang hindi na niya maramdaman ang ingay sa labas. Binili si Darren ng lumang radyo upang may mapakinggan habang siya ay nag-aaral at nagbabantay. At ako, nag-enroll muli sa kursong panlipunan na matagal ko nang pinangangarap. Sinimulan ko ang pag-aaral hindi bilang protesta sa kahapon, kundi bilang pagtatayo ng harang para sa bukas. Hindi naging madali ang pagharap kay Nanay Dina. May mga tawag sa telepono na puno ng pag-aalangan, mga salita ng paghingi ng pakikipagkita, 4 na titik lamang na humihingi ng pagkakataon. Inabot namin ng ilang Buwan ng pagtatanggal ng mga mensahe. May isang gabi na dumating siya sa aming harapan, puno ng ulan at may laway ng pagsisisi sa mga matang pagod. Ang kapitbahay namin ay nag-abang ng distansya at tumawag ng isa pang kaibigan para saksi. Sumama ako sa pag-upo sa labas ng aming pintuan. Hindi ako nagtanong agad. Pinakinggan ko ang tunog ng ulan sa bubong at ang pag-ikot ng kadenang hawak ni Darren. Nang umupo si Nanay Dina, tinitigan niya muna ang maliliit na sapin-sapin ni Anika na nasa sulok. Pagkatapos ay ang mukha ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan, bulong niya. Kung anuman ang nawala sa inyo, wala akong maibabalik. Tumango ako ng bahagya. Ang pagpigil sa pagbibigay sala sa kanya ay hindi nangangahulugan pagtanggap sa kawalang konsensya. Hindi rin kami nababalik sa dati, ang sabi ko. Ngunit ang mahalaga ngayon ay hindi natin pakawalan ang mga bata sa panganib. Kung hangad mo man ng kapatawaran, patunayang hindi ito panhilin lang. May mga proseso at mga tao na maaaring makatulong para ayusin ito nang hindi na tayo magtatangkang pagdikitin ang sugat ng hindi inaalagaan ang kalusugan ng bata. Nagulat siya at muntik na umaatungal, ngunit habang dumidilim ang gabi, napakalabo ng kanyang pananalita. May mga salita na dahan-dahan lumulubog sa panlalamig. Inirekomenda namin ang pagpasok niya sa serbisyong pangkomunidad at pag-uusap sa therapist na tumutulong kay Anika. Hindi ito komportable sa akin, hindi ko magawang maging hukom lamang. Ngunit hindi rin ako magpapakita ng pagkamagalang kung hindi maipapakita ang konkretong pagbabago. May mga araw na sumusubok pa rin ang aming kapitbahayan.
Ang ilan ay hindi makapaniwala na ako ay pipiliing magtrabaho kasama ang nasabing Nanay Dina sa anumang paraan. May mga matang nagmamasid pa rin na tila naghihintay ng mas maliit na pagkakamali para pabuluhin ang aming pagkatalo. Ngulit sa likod ng lahat ng iyon ay ang matapat na pag-aalaga ko sa mga anak. Ito ang naglalagay ng ilaw sa aking hagbang. Ngulit ang tunay na mabigat na bahagi ng paghilom ay ang mga sandaling nag-iisa ako. Ang mga gabi na nakaupo sa sala at pinagmamasdan ang laruan na hindi nagagalaw, o ang simpleng pagkakatumba sa hagdan dahil sa pagod at pagkasabik na maitaguyod ang isang bagong simula. Doon madalas akong sumulat. Sinusulat ko para sa sarili ko, hindi para magparusa o magmalinis, para maintindihan ang sarili. Tinipon ko ang mga nota na may mga pangungusap. Hindi mo kasalanan ang sugat ng anak mo. At ang paghingi ng tulong ay karangalan. Minsan, sinasabi ko ito ng malakas upang maisalaysay ng boses ko ang sariling katotohanan. Sa pag-ikot ng panahon, nagkaroon ng maliit na grupo ng mga magulang sa lugar na tulad namin, mga ina at ama na nakaranas ng kahirapan sa pag-aayos ng relasyon at nais matuto kung paano protektahan ang kanilang mga anak. Ako ang isa sa mga nag-ayos ng pulong, hindi dahil sa pagnanais na maging bayani, kundi dahil sa pagnanais na hindi na maulit sa iba ang aming pinagdaanan. Sa unang pulong, 4 na tao lamang ang dumating, isang lola na nag-aalaga ng 4 Na ama, isang ama na nawalan ng trabaho at naghanap ng kabuhayan, at 2 kababaihan na tila natatakot na magsalita. Pinangunahan namin ang pag-uusap tungkol sa mga hangganan, pagkilala sa paglabag at kung paano humingi ng tulong sa tamang paraan. May isang babae na naglakad papunta sa amin, hinahawakan ang kanyang kamay sa dibdib. Kasama ba dito ang mga taong nagkamali noon? Tanong niya. Tumango ako at inaabot ang tasa ng tsaa. Hindi ko sinabi na kami rin ay nagkamali. Hindi ako magdudulot ng kabulatan. Pinili kong ilahad na may pag-asa sa pagbabago. Sa maliit na mesa, humaplos siya ng aking kamay at napaiyak. Hindi siya umiiyak dahil sa awa. Umiiyak siya dahil natagpuan niya ang isang pok na wala siyang narinig noon. Isang pok na maaaring pag-usapan ang mga hindi sinasabi. Sa kabilang banda, si Darren ay nagpatuloy sa pag-aaral. Nakita niya ang halaga ng edukasyon hindi lamang bilang tiket sa trabaho, kundi bilang paraan upang hindi na siya muling maging biktima ng galit. Nag-enroll siya sa gabi gym para sa mga kabataan, kung saan natuto siyang magpursigi at disiplinahin ang sarili. May isang gabi na nagdala siya sa amin ng simpleng regalo, isang maliit na notebook. Para sa iyo, ama, sabi niya, para isulat mo ang mga tula mo. Napahawak ako sa mga daliri niya at hindi ko sinabing ano-ano. Ang susi sa pag-asa ay minsan nasa simpleng pagkilala. Nakita ka at sapat na iyon. Ang therapy ni Anika ay may mga sandali ng tagumpay at mga gabi ng pag-aatubili. Noong una, ang pag-alaala ay kumakapit sa kanyang mga mata tuwing mayabag sa labas. Ngunit dahan-dahan, natutong bawing gunitan ang sining bilang daluyan ng pagbabago. Pinipinta niya ang araw na may malalaking ngiti, gumagawa ng maliliit na eroplano mula sa papel at minsay biglang kumakanta ng luma naming awit. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa maliit na palengke, bigla niyang hinawakan ang kamay ko at sabi ng malinaw, "Mama, hindi na ako natatakot." Hindi siya nagkunwaring malaki ang pagbalik nito, ngulit ang salita nito ay malakristal, malinaw na tala na sumabit sa aking puso. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng mga pagbabago sa aming relasyon sa simbahan at paaralan. May ilang guro na nagpakita ng suporta, nagbigay ng libreng extracurricular activities kina Darren at Anika at nirefer kami sa counseling program. Ngunit hindi lahat ay nagbago. May isang araw na dumating sa amin ang isang sulat mula sa pamunuan ng barangay na nagmumungkahi ng isang community orientation tungkol sa karapatang pambata. Inilagay nila ang aming pangalan bilang mga tagapagsalita. Naaala ako ang una kong pag-aalangan, ang takot na muling maikot sa eksena. Ngulit sinubukan ko ring isipin ang mukha ni Anika at naisip ko na walang ibang lugar na mas makabuluhan para sa aming boses kaysa sa mismong komunidad. Ipinahayag ko ang aming kwento sa harap ng mga kapitbahay, hindi sa layuning pag-ibig ang bayan ang mga tumalikod, kundi upang magbigay aral.
Hindi ko binanggit ang mga pangalan ng may galit, hindi ko kailangan. Ibinahagi ko kung paano nagdulot ng sakit ang tsismis at Paano ang barila ng usapan ay nakasaksak? Sinabi ko rin ang mga konkretong hakbang. Huwag gawing laruan ang bata sa mga alitan, humingi ng tulong sa mga profesional, ilagay ang kaligtasan ng bata sa unahan. May mga matang umiwas, may mga ulo na yumuko at may isang dalawa na lumapit sa akin pagkatapos at humawak sa aking kamay. Salamat, sabi nila. Ito ay hindi malaki sa iba, ngunit sa aming puso parang ilaw sa madilim na gabi. Habang lumalawak ang aming pagtulong, may isang tao na hindi namin inaasahan. Si Clarice ang lumabas mula sa kanyang mundo ng katahimikan. Hindi siya naging palakaibigan noon. Laging may taas ng ilong at mga remarks na puno ng pangungutya. Ngunit dumating siya sa isang araw, may daladalang papel. Hindi ako nagpaalam noon, sabi niya, nang kami ay magkabati. Namiss ko ang mga bata. Ang kanyang tinig ay kakaiba. Hindi pilit, hindi mapanakit, at may bakas ng pagod. Hindi kami nagmadali sa pagtanggap. Hindi ito simpleng biyahe ng pagbalik. Ngulit habang unti-unti siyang nagkwento kung paano siya nagtrabaho ng malayo, kung paano nawalan siya ng linya ng komunikasyon sa pamilya dahil sa kanyang trabaho, ay napuno ng malulungkot na detalye ang palad niya. May mga linya siyang inamin, hindi niya nabigyan ng oras ang kanyang anak, ipinagpalit ang oras sa kaluwalhatian ng pansamantalang kaginhawaan. Ang pag-amin niya ay nakatanggal ng ilan sa galit, ngunit hindi nito tinanggal ang pangangailangan para sa panagumpay at responsibilidad. May isang gabi na inanyayahan ko siya para uminom ng tsaa at magsalita ng hindi patol. Hindi ako perpekto, sabi niya, ngunit ayaw kong mawala ang anak ko dahil sa kahapon. Inilagay ko ang aking mga kamay sa tasa. Ang anak ay hindi dapat naging bangkay ng ating pagmamataas, tugon ko. Hindi mo maaaring iwan ang sugat na walang pag-aalaga. Kung tunay kang nagbago, ipakita mo ito sa mga gawa, hindi sa salita lamang. Sa paglipas ng mga buwan, si Clarice ay naging isa sa mga pinakaaktibong kasama sa aming community outreach. Hindi ko inaasahan ang pagbabagong iyon, ngulit ang maliit na pag-ibig niya sa anak ay nagbukas ng pinto. Natutunan niya kung paano magbigay ng oras, tumigil sa paghusga at magsikap na makabawi sa paraang makatulong. Hindi ito perpekto, maraming sandali ng pagdaalinlangan, ngunit ang kanyang presensya ay paalala na ang pagbabago ay posible kahit para sa mga taong minsang nagkulang. Ang pinakamabigat na bahagi ay ang pagharap sa Romeo. Siya, na nasira at nagkulang sa pag-ibig, ay dumaan sa kanyang sariling pagdurusa. Hindi natin siya tinanggap sa unang paglatit. May mga panahon na siya ay lumalayo, natatakot sa ating mga mata na tila puno ng parangal at batikos. Ngunit may isang araw na dumating siya sa amin, pagod at may dalang isang maliit na kahon ng tsokolade. Hindi ko pinagkalooban ng proteksyon ang anak ko, sabi niya. At ngayon, hindi ko alam kung paano muling tayusin ang sarili ko. Hindi ko siya pinarusahan. Sa halip, nagalok ako ng isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lamang magsimulang bumalik. At sa pagdaan, nag-volunteer siya sa mga gawaing komunidad, nagpakita ng malasakit at dahan-dahang binili ang pinagkatiwala ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aming tahanan ay naging maliit na sentro ng pag-asa. Maliit lang ang aming bahay, ngulit malaki ang aming plano. Nagkakasama kami sa mga hapunan na puno ng halos nakakatawang kwento, mga bagay na dati ay hindi namin pinapansin. May mga gabi rin na may tahimik na pag-iiyak kapag nag-iisa, at may mga pagkakataon na nagkakasundo kami sa paglalakad ng magdamag. Ngunit sa bawat sandali, may panibagong pangako, hindi kami lalayas mula sa responsibilidad. May isang umaga na nagising ako na may dokumento sa mesa, isang liham mula sa pamunuan ng paaralan. Nakasaad doon na inirekomenda nila kaming magsalita sa isang regional forum tungkol sa child protection. Hindi ko agad maiisip kung handa ako. Ngunit nang tiningnan ko ang mukha ni Anika na nakahiga sa kama, sumagi sa isip ko ang isang pangungusap. Kung hindi namin bibigyan ang aming kwento ng tinig, sino pa ang magpapahayag para sa mga taong hindi marinig?
At iyon ang naging susunod na hakbang, paglalakbay palabas ng aming maliit na mundo upang magsalita hindi bilang biktima, kundi bilang isang pamilya na bumangon. Nagpractice kami ng aming mga salita, nagbahagi ng aming mga karanasan, at inihanda ang mga detalye na may pag-iingat upang hindi maulit ang paglabas ng mga detalye na makakapanakit kay Anika. Bago kami umalis, nagbakasyon kami ng isang araw sa tabing ilog. Hindi ito malayo o magarbo, isang simpleng picnic na may mainit na lugaw at lumang lampara. Umupo kami sa buhangin at hinayaan ang alon na humaplos sa mga paa namin. Darren at Anika ay naglaro ng tagu-taguan. Si Clarice ay nagbigay ng lumang damit na napalitan ng malinis na ngiti sa mukha ng anak. At ako, nanood, naramdaman ko ang isang malalim na paghinga. Hindi perpekto, ngulit totoo. Sa gitna ng saya, nagsalita ako ng may tingin sa aming mga kamay. Hindi ito ang pagtatapos, sabi ko. Ito ay paalala na kahit ang pinakamaliit na pag-asa ay may karapatang mabuhay. At sa pag-uwi namin, dala namin ang bag na puno ng mga alaala, isang bato mula sa dalampasigan, isang lumang piraso ng tela, at isang maliit na nota na isinulat ni Anika. Mama, lagi na akong masaya. Hindi pa tapos ang aming kwento. May mga araw na ang ingay ng nakaraan ay kumakalam ang pintuan, at may mga gabi na ang mga pagdududa ay muling bumabalik. Ngulit kami ay natututong tumula sa harap ng unos, hindi upang maging musmos, ngunit upang magtayo ng tahanan na may matibay na pundasyon. Isang hapon, habang inaatras ko ang mga lumang litrato, napansin ko ang isang larawan na kinuha noong kami pa lang, bago ang lahat. Isang masayang picnic, mukha ni Darren na naghahalakhak at ang liwanag ni Anika na hindi pa natatabunan ng pag-aalinlangan. Kinuha ko ang larawan at inilagay sa harapan ng aming altar. Hindi bilang nakaraan na dapat hanapin muli, kundi bilang paalala Kung ano ang dapat naming pangalagaan. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na ang pagod ay tila maisasantabi lamang sa proseso. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may maliit na panibagong tagumpay. At sa gitna ng paglalakbay, may panibagong katotohanan na hindi ko inakala. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na dumarating ng bigla. Ito ay binubuo ng maliliit at paulit-ulit na kilos. Sa aming bahay, natutunan naming pag-ingatan ang mga bagay na hindi madaling masira, ang tiwala na dahan-dahang binubuo, ang hangganan na hindi na dapat laktawan, at ang pagmamahal na hindi ginagamit bilang sandata. At habang ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa aming bintana, may isang bagay na hindi nagbabago, ang pangako ko sa mga bata na sila ay ilalagay ko sa unahan ng lahat. Ngulit may darating na bagong hamon, isang pagkakataon na susubok sa amin sa ibabang paraan, isang pag-anyaya mula sa labas, kung saan ang aming kwento ay hindi lamang magiging kwento ng sugat at pag-asa, kundi magiging tinig para sa mga hindi makapagsalita. Dito magsisimula ang bagong yugto ng aming paglilingkod at paghilom. Darating ang araw ng forum na may halong kaba at pag-asa. Maagang nagsuot kami ng payak na damit, hindi para itago ang aming kwento, kundi para ipakita na ang karanasan namin ay hindi nakakabit sa anyo ng mga salita lamang. Inilagay ko ang maliit na larawan mula sa altar sa loob ng aking pitaka, isang paalaala ng liwanag na minsay nagtatago sa loob namin. Si Anika, tahimik ngulit matatag, hawak ang kamay ni Darren habang naglalakad paakyat ng entablado. Si Clarice ang nag-aayos ng ilang papel at tiniyak na may laro ang pusa si Anika sa tabi niya, isang maliit na bagay na bumabawasan ng tensyon. Pagpasok namin, sinalubong kami ng mga mata na puno ng tanong, mga guro, social workers, magulang at ilang kabataang nagbabalak ding ilahad ang kanilang kwento. May mga nakasuot ng opisyal na kumikislap, may mga nakatingin ng may pag-aalala. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil alam kong hindi lang aming pangalan ang nakasama sa salaysay na iyon. May mga taong umaasa at may mga boses na hindi pa napaparinig. Bago umabot ang aming sandali, nagdasal kami ng tahimik sa dressing room. Hindi dasal na maaaring mangagapi ang kapahamakan, kundi dasal ng paghanap ng lakas. Tulungan mo kami na magsalita ng totoo at mag-ingat sa puso ng aming anak.
Si Darren ang unang nangingiti kapag nakatingin sa akin. Simpleng pag-uunawa lang ang kailangan noon, walang palakasan ng salita, walang overpromising. At doon ko naalala ang panuntunan namin, magbahagi ng may hangganan. Hindi ko babanggitin ang mga detalye na makakasakit kay Anika. Ibabahagi ko ang pangkalahatang daan ng aming paghilom at ang sistemang suportang aming natagpuan. Nang kami ang tawagin, tumayo kami magkayakap. Kapag humarap kami sa mikropono, nagkaroon ako ng malinaw na pagminilay. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang aming nakaraan. Kailangan kong ilahad ang proseso ng pagbabagong nagdala sa amin mula sa takot tungo sa aksyon. Sinimulan ko sa maingat na salita, salamat, pasasalamat. Sa paaralan at sa mga nagsalita ng kanilang pag-asa, at pinili kong ilarawan ang bawat hakbang na ginawa namin. Ang paghahanap ng tamang serbisyong psikolohikal, ang pagtatakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng nagmamahal at ng nagmamalabis, ang pagbuo ng maliit na network ng mga kapitbahay at propesyonal na tumulong. Hindi ko inulit ang mga sugat. Inilahad ko kung paano kami natutong makipag-usap ng mahinahon sa pagitan namin ng mag-asawa, paano namin pinunduhan ang ilang pangangailangan ng pamilya nang hindi inuuna ang takot, at paano namin napalitan ang mga gabi ng pag-iisa ng mga ritual ng pag-aalala, mga simpleng gawain gaya ng paglilista ng mga taong tatawagan kapag may kaba, at pagtatakda ng oras na tahimik para sa bawat isa. Hindi dahil maliit ang mga iyon, kundi dahil sa paulit-ulit na gawa, doon nabubuo ang panibagong tiwala. Nabanggit ko rin ang kahalagahan ng pagrespeto sa boses ng bata, na ang pagbibigay ng espasyo sa isang anak na magpahayag sa kanilang bilis ay hindi pagtalikod, kundi pagprotekta. Huminga ako ng malalim nang sinabi ko na si Anika ang nagbigay ng pahintulot para ilahad ang aming kwento. Hindi siya ang kwento, sabi ko sa madla. Siya ang bata na dapat sanay laging nasa unahan ng aming mga desisyon. Pumatak ang ilang luha sa ilang mukha. May mga kamay na humawak sa mga dokumentong hawak nila. At may mga ngiting tahimik na nagsasabing, ako rin. Matapos naming magsalita, maraming dumating upang magpasalamat. May isang dalubhasa sa Child Protection na lumapit at nag-alok ng pagkakataon para makipagtulungan sa isang mas malawak na kampanya sa mga paaralan. May isang guro na lumapit na may titig na parang naglalaman ng sariling sakit. Nang ibahagi niya ang kanyang karanasan, napagtanto namin na malawak ang pangangailangan at maliit pa kami kumpara sa laki ng problemang ito. Gulit sa sandaling iyon, hindi namin hinayaan ang magnitude ng problema na guluhin ang aming pag-asa. Sa halip, tinanggap namin ang panibagong tawag, ang maging bahagi ng solusyon. Hindi lahat ng sagot ay agad. May isang tagapagsalita mula sa isang organisasyon na nagtatanong ng diretso, paano kayo nagtitiwala muli sa sistema? Tila may pagdududa sa boses niya. Gulit alam kong kailangan naming tugunan iyon ng karangalan, hindi ng depensa. Sinabi ko ang totoo, hindi gaon kadali. May mga araw na bumabalik pa rin ang mga bangungot. Gulit may mga araw din ang pag-asa ay tumaas dahil sa maliit na pagkilos ng mga taong handang makinig. Ang pagtitiwala ay itinayo muli sa pagitan ng tao at institusyon sa pamamagitan ng konkretong aksyon, mabilis na tugon, transparency at mga proseso na nagbibigay halaga sa kaligtasan ng bata. Pagkatapos ng forum, inanyayahan kami ng ilang guro para magdaos ng workshop sa kanilang paaralan. Lumipas ang isang linggo at bumalik kami sa mga silid-aralan. Hindi para magturo ng trauma, kundi para magbahagi ng praktikal na hakbang. Paano magtatag ng code of conduct, paano mag-respond ng sensitibo sa ulat, at paano magkakaroon ng kultura na hindi tinatakot ang nagsisigaw. Tinawag kami ng ilang lokal na organisasyon at inalok ng maikling training para sa mga magulang. Unti-unti, nagsimulang magbuo ang isang maliit na koalisyon, mga pamilya, guro, at ilang profesional na handang magbigay ng oras at murang serbisyo. Ngunit hindi natapos ang hamon doon. Sa gitna ng bagong pag-asa, may mga kumakaluskos na biro sa social media, mga anonymous na puna na naglalabas ng mga lumang haka-haka. Hindi namin pinansin ang karamihan, ngunit may isang piraso na umabot kay Anika. Isang tanong na nag-ugat sa takot niya. Nagkita kami ng pamilya sa sala at pinayuhan namin si Anika na i-open up ang pakiramdam sa amin muna bago lumapit sa publiko. Napagpasyahan namin na limitahan ang exposure niya. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin sa oras na iyon. Pinili niya ang tahimik na paglalakad sa parke kasama si Clarice at doon, dahan-dahan, naglabas siya ng kanyang damdamin.
Alam mo mama, sagi niya, hawak ang kamay ko. Minsan natatakot pa rin ako kapag may humihingi ng detalye. Pero kapag kasama ko kayo, mas madali. Napaluha ako at miyakap siya ng mahigpit. Sa amin nagmumula ang lakas niya, hindi mula sa mga komento ng iba. Ilang buwan ang lumipas at ang aming munting inisyatiba ay lumago sa di inaasahang paraan. Nakapagsimula kami ng isang maliit na support group sa aming barangay na nagpupulong 2 beses sa isang buwan. Hindi lahat ay dumating para magkwento. Marami ang sumasalubong sa amin kasi kailangan nila ng praktikal na tulong. Kung paano magpapakilala sa social worker, saan kukuha ng libreng counseling, o paano panatilihing ligtas ang anak habang nagtatrabaho. Nakita namin na ang pinakamahalaga ay ang maglatag ng mga pathway na nag-uugnay sa mga pamilya sa tamang serbisyo. Sa gabi ng pabalik namin sa bahay, naupo kami sa lumang mesa at nagkatinginan. Napuno kami ng pagod, mulit ang pagod na iyon ay may panlilinang. Hindi ang pagkahapon ng pagtalikod, kundi ang pagkakatigas sa isang gawaing mas malaki kaysa sa amin. Huminga si Darren at ngumiti. May simpleng katotohanan sa kanyang muka. Ang responsibilidad na aming pinili ay hindi natatapos sa isang entablado. Ito ay araw-araw na pagsisinop sa bakod ng tahanan at sa komunidad. Habang pinagsasaluhan namin ang hapunan, naisip ko ang maliit na bato mula sa dalampasigan na iniwan ko noon sa pitaka ng mesa. Ito ang pinagsisiyalang bagay ng aming paglalakbay. Simpleng bagay na nagsasabing, narito kami, hindi tayo mawawala. At sa pag-uwi ng gabi, nagkaroon kami ng panibagong pangako. Hindi kami magsasalita lang sa entablado. Magsasanay kami ng iba. Magtataguyod kami ng espasyo para sa mga bata at magulang na nagdurusa. At patuloy naming iingatan ang tinig ni Anika sa bawat hakbang. Hindi namin alam kung saan dadalhin ang landasin na ito. May mga pintuan na kumakatok pa rin, mga imbitasyon, mga alok ng tulong at mga bagong hamon. Ngunit may isang bagay na malinaw, hindi na kami iisa. At sa puso ng lahat ng iyon ay ang simpleng panuntunan na palagi naming pinanghahawakan. Sa bawat pagbabahagi, may dapat manatiling protektado. Sa bawat pagtulong, may dapat iturong tamang paraan. At sa bawat hakbang, laging kaakibat ang pamilya, hindi lamang bilang tagapagsalita ng sugat, kundi bilang arkitekto. Ay pag-asa. Ang susunod na tawag ay dumating habang natutulog ang bayan. Isang imbitasyon upang magsanay ng mas maraming magulang sa katabing lungsod. Nang makita ko ang mensahe, huminga ako ng malalim at dahan-dahang nag-reply. Alam ko na ang ibig sabihin nito, may trabaho pa kaming susunod at may ilang gabi pa kaming hindi matutulog dahil sa pag-aalala. Ngunit kaya namin iyon. Dahil sa bawat maliit na kilos, may yumilitaw na panibagong bukang liwayway. At sabay-sabay naming binuhat ang gabay na iyon na tila nagmumula hindi lamang sa amin, kundi sa mga taong napagtagumpayan ang takot na magsalita.